Good day guys! Nandito tayo ngayon sa Rusi Sukat dahil nandito yung pinakabago nilang underbound na 4 valves. Siguradong killer ito in terms of price sa mga naka 4 valves sa market. Ang ibang details tutukan mo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Kailan lang balita lang ang motor na ito. Pero ngayon, nasa Philippine market na. Paniguradong tatangkilikin ito because of its price and specs. Saan ka ba naman makakakuha ng motor na mas malakas in numbers guys kay Raider Carb RS150 at Winner X sa kanyang maximum horsepower and maximum torque. At sa torque naman po ay almost identical with Sniper 155. Ang presyo po nito ay hindi umabot ng 100,000 pesos at hindi rin po 90 or 80,000. Super baba pa ng minimum down payment. Swak-swak ito sa mga nagbabudget at hindi brand ang basihan sa pagmumotor. Mag-umpisa muna tayo sa kanyang looks. Mas naging kamukha nga ito ni Honda GTR kaysa kamukha niya si Honda GTR. Para sa akin kasi ay mas may maangas siyang appearance. We have 4 colors available. Red, black po ang ating nasa harapan. Meron din pong black, white, black and yellow at sa tingin ko itong cyan ay mas papatok sa mga gustong mag-setup. Silipin muna natin itong kanyang harapan, mapapansin agad natin itong kanyang napakalaking rotor disc. Super eye-catchy dahil dagdag sa forma. Benefits naman po ng pagkakaroon ng malaking rotor disc versus sa maliit ay mas powerful po ito at responsive sa braking. Hindi lang po itong harapan ang naka-disc, pati na rin po sa kanyang likod. Kung nakita nyo na ang mags ni ADV 160, halos same sila ng kulay. In actual guys, maganda rin po yung kanyang quality. Size 17 naman po itong kanyang cast wheel. 90-80 naman po ang size ng kanyang rubber. And of course, tubeless na rin po ito. And what's good about tubeless ay mas makakasabay po ito sa inyong top speed. At mas may kakayahang tumagal sa mainit na kalsada kesa sa naka-interior o tube type. May nakapag-comment nga sa wire na to sa ating TikTok account at napagkamalan itong ABS. Ito po ang braking system niya. Hindi po, yan po ay speed meter sensor. Meron din tayong 2-pot caliper na itim po yung pagkaka-finish. Same po dito sa kanyang suspension, dito sa kanyang telescopic port. Hindi po ito naka-ABS at hindi rin po naka-CBS. Mabanggit ko nga rin po na cordial na ang ginamit, hindi na po Yuan Sing brand. Dako tayo sa kanyang fender. Meron na rin po itong nakabit na mudguard. Syempre para hindi matalsik dahil nandyan po sa ilalim ang kanyang radiator. Better talaga kung may installed na mudguard para mas control ang talsik ng dumi. Dito naman po sa pinakaunahan ng kanyang fender, nandyan po yung decals ni Rusi na letter R. Makapal na rin po yung plastic na ginamit. Left side naman tayo, ito yung may pinakamalaking contribution dun sa kanyang overall look. Itong kanyang mugs. Sa tatlong variant nga ni Flash ay magkakaiba po ang kanilang mugs. Yan po ang kanilang distinguishing factor. Talagang ginalingan ni Rusi at kung makikita mo to in actual, napakaganda talaga nung design ng kanyang mugs. Akyat naman tayo dito sa kanyang super aggressive, sporty looking na muka. Una nating makikita ay itong Rusi decals, nandito lang po sa left side, wala po dun sa kanyang right side. Ang kanya pong turning lights ay nandito na, nakasama dun sa kanyang daytime running light. And if you are familiar with BMW S1000RR, para pong ganon yung pagkakadesign dito sa kanyang daytime running light. Sa kalagitnaan naman, may naka-engrave po na mga detailed design dito sa kanyang plastic sa kanyang harapan. Pointed po yung pinakababa at meron pong air intake dito sa ilalim ng kanyang turning lights. Undeniably, meron din talagang ibubuga ang itsura ni Flash 150X. Sa side view naman po tayo pumunta, ayan po yung kanyang itsura, napakalaki ng 150X. Sa ibabaw naman po, nandyan po yung FI logo, fuel injected, at dun sa pinakababa ay water-cooled 4-valve at syempre double overhead cam. Maganda nga rin tignan itong kanyang undercowling. Aside from dagdag forma, ay dinadrive po nito ang hangin papunta sa kanyang makina. Additional forma ay meron din po tayo ditong air intake na maliit. Functional din po kasi may butas. Closer look po tayo dito sa kanyang mga pedals sa may bandang left side. May nakapag-comment nga naka-engine ito ng RS150 ni Honda. Sa design ay may konting naiba pero kung titignan mo ay siyang siya. Ang kanya naman pong footrest ay ditiklop at maganda rin itong kanyang paint job para sa kanyang crankcase cover. Quality na rin ang finish niya. Iba rin ang finish
finish ng bakal ng kanyang footrest, pati na rin yung kanyang cambio. Metallic gray na. Ang mga finish naman ng kanyang fairings, marami na rin naka-engrave na detailed design, hindi lang siya plain. Kung hihipuin mo nga ay may pinagbago ang fairings ni Rusi. Napaka-porma nga rin nitong kanyang air exhaust dito sa kanyang gilid, mukhang hasang. Mabuti na rin na may air exhaust dahil nga maiipon yung hangin dun sa ilalim, lalo na't kung mabilis kang magpatakbo, mas malelesen yung air drag. Bihira nga sa underbone na may front pocket at kabilang si Rusi doon sa bihira. Sa left side nito ay meron ng USB type na charging port at meron ding medyo mababaw na bulsa, hindi lang sa left pati doon sa kanyang right. Sa kanya namang ignition, naka-mechanical key pa rin po ito. Opo, hindi pa po ito naka-keyless. Ang itsura naman ito kung titingin ka dito sa may bandang right side ay ayan po ang itsura ng kanyang mechanical switch. Diyan mo po pwedeng ilock yung kanyang leeg pero hindi mo pa dyan mabubuksan yung kanyang compartment. Ako naman tayo dito sa kanyang cockpit, simple lang po at yung kanyang rubber grip, mas mataba po ang kanyang gitna kesa sa magkabila ang dulo. Tip end naman natin ay bakal, same lang dito sa kanyang lever, kulay itim din yan. Kung naka-off naman po ang ating motor, ito lang po yung visible sa kanya. Semi-digital meter panel na rin, tapos nandyan po yung kanyang RPM. Para sulit naman ang panonood nyo, buksan natin itong kanyang meter panel. Una mong mapapansin ay colored yung kanyang meter panel. Subukan nating buksan ulit. Ayan po, napansin nyo, pumapalo po yung kanyang arm, yan po yung kulay red. Sa tabi ng neutral indicator, nandyan po yung indicator for high beam at saka yung kanyang turning lights. Sa left side naman, nandito yung kanyang check engine indicator at yung dun sa kanyang taas, andyan po yung coolant temperature warning. Sa kanyang digital part, present po yung ating fuel indicator, odometer, speedometer, and since wala po tong kickstart, meron din po tayong voltmeter. Kung i-on mo nga itong kanyang headlight, ay iilaw din po itong kanyang sa may bandang RPM. Bago po umandar yung kanyang headlight ay dapat po naka-on yung kanyang makina. Meron din pala itong hazard light. Ayan guys, kinakapa-kapa ko ba kung paano paganahin. Dapat kung galing ng left, bibiglain mo papuntang right or vice versa para ma-activate yung kanyang hazard. Sa kalagitnaan po ng ating vlog ay na-pull out po yung kulay red dahil dadalhin po sa ibang kasa. For display kasi nga very limited pa lang ang stock ni Flash 150X. Balik muna tayo sa kanyang mga buttons. Dito po sa kanyang right side, andyan po yung headlight option natin, yung electric starter, wala po siyang kickstart. Left side naman po, yan po yung ating dimmer button for high and low, busina at yung ating turning lights. Ito namang makina ang ating pag-usapan. Una nga sa napansin ko ay malaki ang oil capacity ng motor na ito, 1.3 liter. Malaki rin ang chance na makilala ito bilang isa sa pinakamabilis na underbone dito sa Pilipinas. Dahil nga mataas ang kanyang maximum horsepower and maximum torque. Nakita nga rin natin ang stock top speed ni Flash 150X dun sa isang video ay umabot ng 143 kilometers per hour. Sa engine type naman ito, meron itong single cylinder, double overhead cam like Raider at saka Winner X. Mas lumakas pa dahil naging 4 valves na to unlike dati na 2 valves lang at water cooled na rin po ito or liquid cooled. Sa kanyang maximum horsepower, meron itong 16.76 horsepower at 9,500 RPM. Mas malakas po ito kay Raider, RS at Winner X. Sa kanya namang torque, sing lakas na ito or almost identical with Sniper. Meron po itong 14.5 Nm at 8,000 RPM. Dito tayo sa kanyang upuan, iba po yung texture nung driver at yung upuan ng ating backride. Very visible naman ang kanyang stitches. Ang nakulangan lang ako yung pagkakapulido sa pagkakatahi. Sa may bandang likod naman, nandyan pa rin yung logo ni Rusi na naka-engrave sa kanyang upuan. Check naman natin kung anong nasa ilalim ng kanyang upuan. Makikita natin na wala po siyang compartment pero kapalit nun ay mas malaking fuel tank. Meron tong 5.3 liters fuel tank capacity. For reference, malay Sniper na rin yung kanyang fuel capacity. 5.3 liters, yung kay Sniper is 5.4. At mas marami namang capacity ito kaysa kay Raider at Winner X, pati GTR. Doon naman tayo sa kanyang fuel consumption. Aba, napakaganda nung kanyang fuel economy, 55 kilometers per liter. But still, reading may vary, depende po yan sa throttle habit ng driver. Check naman natin itong kanyang side view. Ayan po yung kanyang itsura. Minimalist yung kanyang decals, pero bagay na bagay. Sa video pala yung kanyang chain ay mukhang gold, pero yung normal chain po yan. Kung lalagyan mo pala ng gold chain, ay bagay rin sa kanya.
Mataba rin ang ating gulong, meron tong tire size na 120/70 by 17. More rubber, more grip. Suspension naman sa ating likod ay naka-monoshock din po siya. Meron na rin tong chain cover and of course naka-disc brake na ang braking system nito sa kanyang likod. Kung tatayo ka naman sa kanyang likod ay yan po ang itsura niya. Right side naman sa may bandang tambucho, ayan, mala Raider din yung kanyang tambucho, meron ding maliit na heat guard at yung pinaka-tip niya ay kulay silver. Sa side profile naman niya, ito lang yung decals, 150X at saka 6 removable din pala itong kanyang fender at dito mo rin sususian sa may bandang likod kung gusto mong buksan yung kanyang upuan. Down to our last part guys, ito na po yung ating comfort test o look test na tinatawag nila. Ito yung height natin ay 5'6". Pwede nyo po akong gawing reference kung gusto nyo pong bumili. Yan yung ating height, 5'6". Yung itsura natin, ganyan po ang itsura natin kay Rusi Flash. Ayan, bababa na natin. Ayan, sobrang gaan lang niya guys kasi wala naman tong compartment. Ang binubuhat lang nito is yung kanyang frame at yung kanyang makina. Kaya naman, 4 valves na to, asahan mo talagang mabilis. Ito yung itsura natin. Ang unang sakay natin, ayan, abot naman natin sa height na 5'6". Both feet nasa ground. At sobrang lambot ng kanyang shock kasi naka-monoshock po siya. Ayan. Ang nagustuhan ko sa kanya talaga is yung kanyang mugs. Nagbago no, napakaganda nung kanyang mugs, napakalaki. Plus napakalaki rin nung kanyang disc which is very good. Very eye-catchy siya. Ayan, yung suspension niya naglalaro, syempre. Ayan, super ganda nung kanyang suspension. Napakalalambot. Kung mag-isa mo lang, ayan, okay na okay siya. Ayan yung itsura natin kung nakataas yung ating paa. Yung legroom naman natin, okay pa. Malayo dito sa kanyang handlebar. Ayan, no? Sobrang layo pa niya. So, sa mga levers naman niya, malambot, no? At saka isa pa pala sa nagustuhan ko dito is naka 6-speed na siya. So, ibig sabihin, yung full potential niya is malalabas niya kasi hanggang 6 yung kanyang gear. Hindi na po hirap yung kanyang makina. At dahil nga naka 6 gear versus sa 5th gear ay mas less yung kanyang fuel consumption. Ayan, para sa inyo guys, pogi ba si Rusi Flash at yung kanyang SRP ay 75,000 pesos only. May fuel injected ka na, naka dual disc, harap at likod, tapos naka 4 valves na rin siya, which is ibig sabihin mas malakas, mas mabilis. At yung pinakamababang monthly nito is 3,100. Rebated na po yon. Sa inyo pong palagay, okay po ba si Rusi Flash? Ang inyo pong nasa isipan, pa-comment naman po dun sa comment section below. At don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook and TikTok na yung link po ay ilalagay po natin dyan sa description sa baba. At sana po nag-enjoy kayo at hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!